Ano nangyayari? May aswang tao! May aswang! Ano raw? Aswang? Mga gago! Sa tanda niya, nagpapaniwala pa kayo sa mga aswang? Nilabol pa daw yung libasyong pula. Bigla na lang nawala pagharap niya. Tapos may isang malaking asong malaki na pulang-pula daw ang mga mata. Oh, nasan si Pasyong Pula? Nalapan na ng aswang? Ayun, hindi na nakita. Nauna lang tumakbo sa amin. Isa pang gago kay... Aray ko naman, bakit ka naman nananapok? Ang ingay-ingay nyo. Puro naman kayo kalokohan. Gusto niyo pagbubugbugin ko kayo, ha? Eh kung ayaw niyo maniwala, di bahala kayo. Basta marami kaming nakita. Diyan na kayo! Awat, tarantado! Oh, awat na pare, awat na. Papaniwala ka dun eh. Lutang mga utak nun. Nakaka-alarmang ginawa nila kanina. Tapos nang gagago lang pala. Sino matutuwa ron? Kuha ka pa nga doon ng lapad. Teka pare, parang nangyari na ito nung ganito rin ang pangyayari noon. Tungkol sa aswang? So naniniwala ka rin na talagang may aswang dito sa Sitio Pantat? Lagi may nakakakita na isang taong nakatalukbong tapos nagiging malaking aso daw. Ha? Yun lang? Oh, may nahuhuli ba? May nakapagpatotoo ba na ang nakatalukbong na yon talagang naging isang malaking aso? Wala naman pero... Baliw ka rin pala eh. Bakit ako? May kasabihan pare, ang nakikinig sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Pare, Oh, ano? kung halimbawa man na may aswang, ano sa tingin mo? Lalaki o babae? Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutan mag-subscribe sa ating channel. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Pare, inom lang. Huwag kang lumingon. Tiyak masisira araw mo. Anong ibig mo sabihin pare, ha? Ang ganda ng simula ng araw ko. 2 babae ang hinabol ko kagabi. Pinatulog ko muna yung isa bago ko sinimot dahil ang bango nila. E papaano kung yung babaeng pinakagusto mo pare, may sumisimot na rin? Ano? Dadaan sila pare oh. Huwag kang lumingon. Tumagay ka lang. Ang aking prinsesa. Sandali. My princess? Mingo, dadaan lang kami. At teka lang, my princess. Sino yung kasama mo, ha? Si Kyle, kasintahan ko. Kasintahan mo. Mga pre, narinig mo ba ang sinabi ng aking prinsesa na may kasintahan na raw? Wala nang prinsesa mo pare. May dumagit ng prinsipe. Magandang lalaki ah. Kaya naman pala pare, ang layo ng itsura niyong dalawa. Tutuloy na kami. Sandali lang. May patakaran mga grupo namin eh. Sa sino mang bagong dumaan dito, kailangan tumagay. Patunay lang ng pagkilala at bagong pakikipagkaibigan. Tungga. Pasensya na. May allergy ako sa alak. Hindi ako umiinom. Ayaw ng alak ko. Bigyan ng gatas yan! Pasensya na kayo. Bawal sa kasintahan ko ang alak. At may kalayuan ng bahay nila dito. Tutuloy na kami. Pasensya na. Nakita nyo? Hindi niya tinanggap ang ating pakikipagkaibigan sa kanya. Ibig sabihin, gusto niya tayong maging kaaway.
Masyadong maputi, makinis ang balat. Hindi lalaki ang gagong yan. Isa siyang bakla. Lalaki yung pare. Kasintahan nga, di ba? Hindi mo lang matanggap. Kasi mas magandang lalaki kaysa sa'yo. Bakit? Gwapo din naman ako ah. Gwapo? Nung hindi pa uso mga tao. Oo nga. Ano? Kasama niyo ako tapos minamaliit niyo ako? Pre, ginulat mo ako. Galit ka na ba sa tono mong yan? Hindi pre. Nabigla lang ako eh. Ituloy na natin ang inuman. Huwag na nating pansinin ang mga yun. Wala silang kwenta. Tagay na! Matagal nang may lihim na pag-ibig si Mingo kay Hailey. Hindi siya makaporma dahil sa lola Manda nito at madalas nakasama ito sa lakad, pero kampante siya. Naghahanap lang ng tamang oras para makausap niya ng sarilinan ang babae. Uminit bigla ang dugo niya sa kasama nitong lalaki. Magandang lalaki nga ito. Malumanay kung kumilos, ngunit parang may sinasabi. At mukhang hindi ito takot sa kanilang grupo. Ngunit totoong hindi lahat ay may takot sa kanila. Galit at mga salot ang turing nila dito. Ngunit wala silang magagawa dahil malalakas ang loob ng mga ito. Lalo na ang leader nila na si Andrew. At si Divine na pinsan nito. Nanggagatong na siyang laging pasimuno ng gulo. Likas namang masayain si Divine pero palaaway at inggitera. Alam sa lugar nila kung sino ang pinag-iinitan niya ng dugo. Ang maglolang Manda at Hailey. Hoy, tanda! Ano ba? Hindi mo ba tatantanan tong tindahan ko, ha? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mong gawing tambayan ng lugar ko. Kararating ko lang. Hinihintay ko lang ang apo ko. At hindi ito ang lugar ng tagpuan. Umalis ka dito at baka malasin ng tindahan ko. Aba, kung minamalas itong tindahan mo, huwag mong isisi sa akin. Sisihin mo yung mga barumbado na madalas nakatambay dito. Kaya walang bumibili dahil sa mga sangga ng bantay mo. Abat, anong sabi mong matanda ka? Gusto mong isumbong kita kay Andrew? Ay bakit? Pulis na ba si Andrew? Anong pulis ang pinagsasabi mong matanda ka? Ay, hindi naman pala. Ay, siya palang leader ng mga sanggano. Ay, Ineng, magsumbong ka sa pulis para mahuli na yung mga sangganong yan dito sa lugar natin. Nanggigigil ako sa iyong matanda ka, ha? Alam mo, ako nang pinakamasayang tao sa mundo kung ikaw ang lalapain ng aswang na gumagala dito sa Sitio Pantat. Ay, nako, hindi. Nakuha mo pang tumawa, ha? Maniwala ka o sa hindi, matanda ka. At kung totoong may aswang, ang mga matandang gaya mo na walang silbi sa lipunan, unang dadagitin na aswang. Naniniwala ako na may aswang, may gagang ito. Tinawag mo akong gaga, pwisit ka? Pwes, hunda ka sa aswang. Hay! Hindi ako lalapain ng aswang. Kaututang dila ko yung mga yon. Hindi ako lalapain kung hindi ikaw. Ay, buhong ito. Ano ba? Tumatalsik kinalaway mo eh. Bisit na matandang to. Bisit kayo ng apo mo sa buhay ko. Humanda kayo sa akin. Humanda kayo! Sobrang nanggigil sa galit si Divine kay Lola Manda. Noon, hindi pa niya pinapansin ito, pero dahil kay Hailey, na nadadamay na pati ang matanda sa inis niya, ayaw niyang makita itong palakad-lakad sa Sitio Pantata dahil nabubuhay ang galit niya kay Hailey. Hindi dahil sa masama ang ugali ni Hailey, kundi dahil sa kasintahan nitong si Kyle, nakaklase niya, buong high school at ultimate crush niya. Magpahanggang sa mga oras na iyon, nawalan man sila ng komunikasyon ng lalaki ng ilang taon pero hindi nawala ang gusto niya rito at nalaman na lamang niya na ang kasintahan nito ay si Hailey.
Ang pagkadisgusto niya sa matanda at sa apo nito, alam ng lahat, lalo na ng kanyang pinsang si Andrew. Si Andrew na bukod tanging nagpoprotekta sa kanya. Ang kilay mo, pinsan, no? Abot na hanggang noo mo. Sino bang umaway sa'yo at bubugbugin ko? Lagi na lang sinisira ng matandang yun ang araw ko. Alam niyang mainit ang dugo ko sa kanya eh. Nananadya pa? Si Lola Manda lang nakita ko nandito kanina. Siya ba yung tinutukoy mo? Eh sino pa ba? Alam mo, kung hindi lamang sa Helen yun, never kong papatulan ng matandang yun eh. Si Hailey? Ay naku, pinsan. Labas na ako dyan. Alam mong prinsesa yun ni Mingo. Minsan na nga lang nagkagusto si pare. Pakikialaman ko pa. Patawarin mo na. Halos sabay na kayong lumaki dito sa sityo eh. Pareho kayong magaganda. Dapat nga, best friends kayo eh. At teka, ano bang ginawa sa'yo ni Hailey? Inagaw niyang crush ko. Ha? Naging boyfriend mo yung naghahatid sa kanya dito? Yung maamong mukha na tisoy? Yung sa sobrang gwapo? Para ng bakla? Hoy, hindi bakla si Kyle pinsan ha? Lalaking lalaki siya at gustong gusto ko siya. Matinding pagnanasa mo, pinsan ha? Hindi mo pala naging boyfriend. Gigil ka kasi si Hailey ang naging kasintahan niya. At hindi ikaw. Ako ang bagay sa kanya. Ako ang pwede niyang maging kasintahan at hindi ang Hailey na yon. Oh, relax, relax. Oo na, gets ko na. Oh, ano bang gusto mo mangyari? Gusto kong maghiwalay sila, kuya. Gusto ko, sa akin mapunta si Kyle. Kung tutuusin, madali lang ang kahilingan ni Divine sa kanya. Hindi niya pwedeng kontrahin ito dahil mawawalan siya ng matitirhan at pagkain. Katulad ni Hailey, mga bata pa sila ay naulila na sa mga magulang, kasama ang mga magulang nila sa mga namatay sa nangyaring jeepney accident kung saan halos lahat ng pasahero sa jeep ay taga Sitio Pantat. Inisip ni Andrew na sa lalaking katulad ni Kyle, baka pwedeng daanin sa takot, matupad lang ang kagustuhan ni Divine. Walang palya kung ihatid ni Kyle si Hailey, maliban sa araw na walang pasok. Plano nito na kausapin ang lalaki kapag muli itong tumuntong sa kanilang lugar. Huwag kayo maingay. Nandito na ang prinsesa ng Sitio Pantat. Pare, hinay-hinay lang. Matapang ang kasintahan yan. Ikaw nang bahala sa yabang na yan. Ako nang bahala sa nakatatakam kong prinsesa. Oh, sinusumpo ka na naman pare ah. Di ko mapigilan eh. Ayan, papalapit lang. Tumayo na sa sobrang gigil. Anong tumatayo pare? Tumatayo. Ang balahibo ko sa katawan. Oops, eto na. Walang kukontra kung ayaw yung mabasag ang pangayo. Hi, my princess. Hello din sa'yo, Pogi. Unak ng pating. Saan galing ang matanda na ito? Bigla na lang sumulpot. Huwag ka nang magtaka pare. Nuno sa punso yan. Umalis ka dito, matanda ka. Lola, halina po kayo. Sandali lang, my princess. Ano ba? Huwag ka munang umalis. Narinig mo naman sinabi ko, di ba? Ang sabi ko, hi, my princess. Paraanin mo na kami ng lola ko, Mingo. Huwag mo na kaming abalahin. Ituloy nyo na lang yung pag-iinuman nyo. Kapag nasa harap kita, kinasusuklaman ko ang alak. Yan ang epekto mo sa akin, princess. At alam mo ba ha, kapag tayo na
itikim ng alak hindi ko titikman pa. Ikaw na lang ang titikman ko. Walang patid at gabi-gabi gusto Mingo! mong magdamagan. Wala kaming ginagawang masama sa'yo ng lola ko, kaya pwede ba? Huwag mo kaming binabastos. At alam mo may kasintahan ako. Pareho tayong lumaki sa lugar na to. Kung hindi sa masamang epekto ng alak sa utak mo, hindi ka magkakaganito. Lubayan mo kami ng lola ko. Tayo na po, Lola. Ano nangyari to? Bakit umalis yun? Natameme si Mingo. Ang laki ng feelings mo sa prinsesa mo, pare ah. Sa lahat ng babae dito sa lugar natin, siya lang ang nagpapatameme sa'yo. Sapo lang, Mingo! Kung hindi sa yabang na yun, akin na sana ngayon si Hailey. Ang mayabang na yon ba ang pumipigil sa'yo, ha? Mahal na mahal niya si Hailey at mahal na mahal siya ni Hailey. Pare, walang makakatibag sa grupo natin. Ano kayang kayang gawin ng mayabang na yun? Ni hindi nga makapagpatumba ng isang boteng lapad yun eh. Maraming paraan para hindi na yun bumalik dito. At maraming paraan para maghiwalay sila. Nababasa mo ba nasa uto, pare? Basang-basa ko. Kaya nga love na love kita eh. I love you, pare. Kadiri ito eh. Shot pa! Tuloy ang inuman! Mainit ang mga mata ni Mingo kay Hailey. Matagal na siyang may gusto sa babae. Nakalaan man sanang maghintay ang lalaki hanggang makapagtapos ito ng pag-aaral. Ngunit nagkaroon na ng kasintahan kaya puro barkada at alak ang inaatupag nito. At habang tumatagal, nakararamdam siya ng kawalan ng pag-asa sa pag-ibig nito sa dalaga. At galit na ito kay Kyle. Sa grupong binuo nila Andrew, si Andrew ay mahilig sa babae. May mga napapabalitang minumulestya at ginagahasa ang lalaki pero wala namang may lakas ng loob na umalma at magreklamo sa lalaki. Tinatakot nito ang mga babaeng pinagsasamantalahan. Samantala, nag-aalala naman ang gusto si Hailey para sa kanyang lola Manta. Marami kasing nagsasabi sa kanya tungkol sa trato ni Divine sa kanyang lola. Naniwala naman si Hailey sa mga nakararating sa kanya dahil alam niyang galit sa kanya ang babae. Dahil may gusto ito sa kasintahan, nakahanap ng pagkakataon si Hailey na kausapin ang kanyang lola Manta. Lola, sabi ko naman po sa inyo huwag niyo na po akong hintayin sa bukana kasi lagi pong may mga tambay doon. Lalo na po yung grupo ni Andrew. Paano po kung nagkataon na mainit ang ulo ng mga yun? Baka kung anong gawin sa'yo. Ay, ano naman ang kaya nilang gawin sa matandang katulad ko, Apo? Ang pinagtitripan ng mga yon ay yung mga bagong mukha. O kaya naman yung mga maangas kong kumilos. Ay, naku, hindi po, Lola. Kahit na po sino. Wala pong pinipili ang mga yun. Abay kung ganon, tama lang na hintayin kita sa bukana. Dahil delikado, Apo. Aba, kung gusto nilang bastusin ang isang katulad ko, aba... Apo, pagbigyan mo na si Lola, gusto ko rin mabastos minsan. Lola? Joke lang, Apo. Nakuha niyo pa pong magbiro Halang sa alak ang mga yun. Ay, sino ba nagsasabing nagbibiro ako? Aba, hindi ako nagbibiro. Lola, huwag niyo po akong pinag-aalala. Kapag madilim na po, huwag na po kayong lumabas ng bahay. Huwag na po kayong pumunta sa tindahan ni Divine. Ay, siya, sige. Hindi ko rin gustong ugali ng Divine na yon. Abay, napakawalang modo.
Ano ang ginawa sa inyo ni Divine, Lola? Wala. Wala naman, Apo. Ay, teka lang. Ilalagay ko na sa pinggan yung nilaga kong kamote at isasawsaw natin sa maanghang na bagoong. Paborito mo yun. Talaga po? Tutulungan ko na po kayo, Lola. Sayang, wala ho si Kyle. Paborito niya rin po kasi to eh. Abay, oo nga, ano. Alam mo, Apo, panatag ang loob ko kay Kyle na magkakatuluyan na kayo. Abay, napakabuting tao. Masipag at responsable. Pwede na akong mategi kahit anong oras dahil alam kong nasa tamang tao ka na. Lola, matagal pa po kayong mabubuhay. At maaalagaan niyo pang magiging apo niyo sa Ay, tuhod. meron na ba? May laman na ba? Naku, wala po, Lola. Kapag graduate na po ako at nakahanap na ako ng trabaho, doon lang po kami bubuo ng pamilya ni Kyle. Ay, oo, Apo, tama yan. Kailangang mabuhay pa ako ng matagal. Mahal na mahal ni Lola Manda ang kanyang apo. Ito ang nagpapalakas sa kanya at nagpapasaya. Ayaw niyang mawalay ito sa kanya. Kaya noong ipinakilala sa kanya ang kasintahan nito, labag ito sa kanyang loob na papasukin sa bahay nila. Ngunit nakilala niya ng lubos ang lalaki at ramdam niya ang matinding pagmamahalan ng dalawa sa isa't isa. Maging ang pamilya ni Kyle ay mabubuti ring tao. Nagpapadala ito ng kung ano-ano para sa kanila. Regular sa trabaho si Kyle. Mataas ang sweldo nito. Tanging si Hailey lang ang hinihintay nitong makapagtapos ng pag-aaral bago ganapin ang kanilang planong pagpapakasal. Wala na silang mahihiling pa sa kanilang relasyon. Samantala, pauwi na si Hailey. Malayo pa'y nakikita niya na si Divine sa labas ng kanilang tindahan. Kilala niya ang ugali nito, lalo pat kasintahan niya si Kyle. Hailey, halika. Dumaan ka muna. May tinda akong palamig. Tikman mo naman kung masarap ang timpla. Kasi naalala ko, noong kabataan natin, 'di ba, naglalako ka ng mga kakanin na may bitbit na maliit na galon ng palamig. Expert ka sa pagtitinda eh. Dakilang tindera kayang tawag namin sa'yo noon. Oo, naalala ko yun, Divine. Kamamatay lang noon ng mga magulang ko sa isang jeepney accident. Naglalako kami ng lola ng kahit na anong paninda para lang makaraos kami. At habang tinutukso nyo kami sa kalagayan ng buhay namin noon. Oh, nakaraos ba kayo? Mukhang hindi naman eh. Kumpara nung una, mas maayos ng kalagayan namin ngayon. Sa pag-aalaga ng mga baboy ng Lola Manda ko, eto nga at makakagraduate na ako ng kolehiyo. Oh, sige na. Tikman mo na tong palamig ko. Sige na. Teka, sige na kasi. Ano ba? Huwag mo naman ipagduldulan ng baso sa akin. Baka matapunan ng uniform ko. Dali na kasi. Ang bagal mo eh. Inumin mo na. Divine, anong ginawa mo? Mancha to, oh. Mancha to sa puti kong uniform. Ay, nako. Hindi ko kasalanan yan, ha? Pero, alam mo, maganda naman eh. Mas bagay ka sa may matsyang damit. Hindi kasi bagay magsuot ng puting-puti. Hindi ka talaga mapagkakatiwalaan, Divine. Pakitang tao lang ang kabaitan mo sa akin. Ay, alam mo? Di mabuti. Alam mo kung bakit? Kasi malandi ka. Nilandi mo si Kyle, kaya kanya niligawan. Hindi totoo yan. Pero ayos lang. Kasi, nauna naman akong dumating sa buhay ni Kyle. Ano? Hindi mo alam? Oh my gosh! Unang naging akin si Kyle kaysa sa'yo. Hindi totoo yan! Wala rin silang tinatago sa isa't isa. Alam niya ang tungkol kay Divine. Malaki ang gusto nito sa lalaki, kaya't
Pilit na inuunawa ni Hailey ang nararamdaman ng babae. Ang tagpong iyon ay sinabi niya sa kasintahan. Alam ni Kyle na mahina ang loob ni Hailey sa kumprontahan. Ayaw naman niyang unang gumawa ng hakbang para kausapin si Divine dahil baka umasa na naman ito. Sinigurado ni Kyle na ito mismo ang lalapit sa kanya lalo pat hayagan na niyang pinararamdam dito na umiiwas siya. Hindi nga siya nagkamali ng kanyang iniisip. Kyle! Ano ba? Akala ko ba magkaibigan tayo? Pero bakit mo ako iniiwasan? Yun na nga magkaibigan tayo. Pero bakit mo sinisira ang relasyon namin ni Hailey? Ano? Hindi ko magagawa yun. Kaibigan na turing ko kay Hailey. Ang bait ko nga sa kanya eh. Anong sumbong niya sa'yo? Kukumprontahin ko siya ngayon din. Hindi na kailangan. Kung ano-ano mga sinasabi mo sa kanya. Kailan ba tayo nagkaroon ng relasyon, ha, Divine? Totoo naman eh. Muntik nang maging tayo. Kung hindi lang siya dumating. Magkaklase tayo nung high school. Magkahiwalay tayo nung college na. Hindi tayo nagkita ng 2 taon. Nang magkakilala kami ni Hailey. Kyle! Magkaklase lang tayo. Pero hindi tayo naging close, Divine. Kaya wala kang karapatang mag-imbento tungkol sa ating dalawa. Sakit kang magsalita, Kyle, ha? Sino bang Hailey na yon? Mas bagay ako sa'yo kaysa sa kanya? Nagmamahalan kami. Kaya wala ka ng posisyon na sabihin yan. Kaya tigilan mo na si Hailey. Dahil kahit anong gawin mo, hindi mo masisira ang relasyon naming dalawa. Pagkasabi nito'y tinalikuran ni Kyle ang babae. Napaiyak sa matinding sama ng loob si Divine. Malaki ang gusto niya sa lalaki. At noon, nadagdagan pa ang galit niya kay Hailey. Hindi siya papayag na magtagal ang kanilang relasyon. Malaking insulto para sa kanya ang maitsapwera, lalo pat alam nito na mas nakalalamang ang antas niya kesa kay Hailey. Nang mga sumunod na araw, naging mainitin ang ulo ng babae. Madalas ay nakatulala, ngunit madilim ang muka. Hindi ito lingid sa kaalaman ni Andrew. Sino ba ang hindi makakahalata sa galit at kilos at masamang ekspresyon nito ng mukha? Gayong nakatira sila pareho sa iisang bahay. Galit na rin si Andrew sa nangyayari sa kanyang pinsan. Sandali. Magandang gabi sa inyo. Mukha ba kami matanda dito, ha? At pupupuin mo? Nakaka-insulto ka. Ikaw yung nandidedma sa pinsan ko, di ba? Ano ang pangalan mo? Kyle? Hanip. Pangmayaman ng aura, ha? Siya ba? O pare, lakas ng loob mong ayawan si Divine, ha? Nakikita mo ba ang tindahan na ito? Mapapasayo ito kapag pinakasalan mo si Divine. Pasensya na kayo. Pero mabuting magkaibigan kami ni Divine. Magkaklase kami nung high school at alam niyang magkasintahan kami ni Hailey. Pero alam mong matagal nang may gusto sa'yo si Divine, di ba? Pare, isang paligo lang ang lamang ng kasintahan mo sa pinsan ko. Okay lang na magkagusto ka sa iba at may inayawan ka. Ang problema pare, pinsan ko ang inayawan mo. Pero hindi ko gusto yun. Pasensya na. Wala akong gusto kay Divine. Kaibigan lamang ang turing ko sa kanya at mahal ko si Hailey. Wala nang iba. Tutuloy na ako. Pasensya ka na pare ha? Ganun na lang? Pasensyahan na lang tayo. Pweh! Matiim na tinitingnan nito ang binata habang papalayo. Matigas ang loob nito at hindi marunong madala sa pakiusap. Ibig sabihin, hindi ito takot sa kanya. Kung ang kahilingan ni Hailey
ay paglayuin ang dalawa. Yun ang gagawin niya. Bibigyan niya pa ito ng bonus dahil hindi lang sa lalaki siya may masamang pinaplano. Isama pa niya si Hailey upang lalong matuwa sa kanya ang pinsan. Kinausap nito si Migo at sinabi ang kabuuan ng kanyang plano. Walang pagdadalawang isip na pumayag ito dahil tiyak na masisiyahan din siya. Alam nila ang araw na inaabotan ng gabi sa pag-uwi ang dalawa. Doon nila ito aabangan hanggang dumating nga ang oras na kanilang hinihintay. Magandang gabi sa'yo, mahal kong prinsesa. Magandang gabi din sa inyo. Akala namin hindi na kayo darating eh. Kanina pa kasi kami rito. Bakit? Anong kailangan niyo sa amin? Huwag ka na magtanong. Ako kasi, ikaw talagang sadya ko eh. Wala naman. Gusto lang kitang pakiusapan na huwag ka nang babalik dito. Bawal ang mga katulad mo dito sa sityo namin. Pero kung sasadyain mo ang pinsan ko, kahit buong sityo Pantat, ibibigay ko sa'yo. Gagawin pa kitang hari. Pasensya na. Pero hindi niyo pagmamayari ang Sitio Pantat. At hindi ko inambisyon na maghari-harian dito kahit sa amang lugar. Tahimik lang ang buhay na gusto ko. Sabi ko na nga ba alam kong hindi ka mapapapayag. At hindi mo rin susundin ang gusto ko. Kaya dun tayo may problema. Labas na ako sa problema niyong dalawa, ha? Basta ako, ang prinsesa ko lang ang malaga sa akin. Ano ba? Huwag mo akong hahawakan. Nahawakan na kita eh. O ano? Pwede ba, Mingo? Andro? Lubayan niyo kami ni Kyle. Marami dyan na pwede niyong pagtripan. Huwag kami. Siya okay lang, pero ikaw gusto ko eh. May magagawa ka ba? Halika dito! Ano ba? Bitiwan mo siya! Ano ba? Bitawan mo ako. Sumigil ka! Huwag kang gagalaw dyan kundi baka mauna ka sa akin! Ano ba? Huwag ka mo sa pare! Ako bahala dito, pare. Bitiwan niyo ako! Huwag niyo ako sasaktan ng... Huwag niyo sasaktan ng kasindahan ko! Kalma nga naman niyo kayo. Mingo! Ano gagawin niyo? Huwag kang mag-alala, binata. Hindi namin kayo sasaktan. Hindi ka bang saktan ng aking prinsesa? Ano ba? Gusto ko lang naman itong palikayain eh. Manood ka! Magaling yan si Mingo! Magpasaya ng babae! Tiyak na marami kang posisyong matututunan! Medyo pare, medyo. Ako bahala! Sige. Sugin nito, pare! Galing! Nanamnamin ko lang ang siya. Nanamnamin mo lang ang gagawin ko sa'yo. Sige, pare! Sige lang, pare! Galing mo, pare! Ganyan nga. Magmakaawa ka lalo. Lalo akong ginagala sa mga sigaw mo. Ganyan nga, pare! Yan mo lang ang makakalitan ko! Sige, pare! Sige lang, pare! Ang ingay mo eh! Hawakan mo sa paa! Ito na! Palag! Nilamon ng kalaliman ng gabi ang malakas na iyak at sigaw at pagmamakaawa ng magkasintahan habang ginagawa ni Mingo ang kanyang kademonyuhan at ang malakas na tawa mula kay Antro. At pagkatapos ay umalis na ang mga ito, labis na nasiyahan sa kanilang ginawa. Halos wala ito sa kanilang sariling katinuan. Pagkatapos noon, wala sa sarili na umuwi sina Kyle at Hailey. Si Lola Amanda, inip na inip sa paghihintay. Pagdating ng apoy, noon pa lamang kinabahan kahit pa alam niyang inihatid ito ni Kyle. Sa di kalayuan ay nakita niyang hirap sa paglalakad ang magkasintahan. Mabilis na tumakbo ang matanda at sinalubong ang dalawa.
Pigil ang sarili habang nakikinig siya ng kwento ng apo. Sagad na sa kasamaan ang ginawa nila. Hindi ko na ito mapapalagpas. Lola Manda. Kasalanan ko ito. Dapat sinunod ko ang nararamdaman kong kaba kanina. Hindi ka sana napahamak, Apo. Mga halang po ang kanilang kaluluwa, Lola. Wala ho silang awa. Hindi sila natatakot sa Diyos. Magbabayad sila sa ginawa nila sa iyo, Apo. Wala akong nagawa. Hindi kita naipagtanggol. Wala akong silbing kasintahan. Sana pinatay na lang nila ako. Wala na akong may pagmamalaki sa'yo, Kyle. Sinira na nila ang pagkababae ko. Pinatay nila ang pangarap ko na maibigay ang aking sarili na malinis sa taong pakakasalan ko. Kaya umalis ka na, Kyle. Umalis ka na. Apo, huwag kang magsasalita ng ganyan. Hindi na po ako buo, Lola. Pinagtatawanan nila si Kyle. Wala akong pakialam. Hindi ang pagkababae mo ang dahilan kung bakit kita inibigay, Lee. Kyle, Hindi ang pagiging berhen mo o ang kagandahan mo ang iyong panlabas sa kanyang minahal ko. Sa mahabang panahon, ako din puso mo. Ang buo mong pagkatao, Ellie. Biktima ka lang ng kanilang kademonyohan. Sila ang nagkasala at hindi ikaw. Ikaw pa rin ang pinakamalinis na babaeng nakilala ko. Kaya pakiusap mo. Huwag mo ko ipagtatabuyan. Lalo't ikit kitang dapat na panagutan. Hindi kita iiwan. Mas lalo kitang mamahalin. Buhay ka. Yun ang pinakamalagang regalo sa akin ng Diyos. Kyle! Mananagot sila sa ginawa nila. Hindi sila makakatakas. Hindi umuwi si Kyle ng gabing yun. Maingat din niyang niyakap buong magdamag ang kasintahan upang damayan ito sa nangyari. Si Lola Manday gising magdamag. Pinaghandaan ang lahat. Hindi siya matahimik hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ang ginawa sa kanyang apo. Hatid sundo naman ni Kyle si Heli. Iyuko ang ulo ng babae habang naglalakad. Hiyang-hiya ito sa nangyari sa kanya. Takot sa sasabihin ng mga taga-sityo, ngunit nakapagtataka na wala ni isa man ang nanuri ng tingin sa kanya. Nakatulong ito kay Hailey. Hindi niya kailangang umiwas ng tingin sa kahit na kanino maliban sa grupo ni Mingo. Masarap ba? Divine? Sorry sa nangyari sa'yo, ha? Hindi mo rin kasi masisi, Mingo. Kasi, alaki ng gusto niya sa'yo. Alam mo, Hailey, payong kaibigan lang, ha? Mas bagay kay ni Mingo. Tigilan mo ako, Divine. Labis nang ginawa ng pinsan at grupo niya sa amin. Baka kung ano, ha? Baka kung ano, ha? aray! Ano? Ang tuod ko! Nagbabanta ka, ha? Gusto mo may mangyari sa'yo? Higit pa sa ginawa sa'yo ni Mingo? Ha? Anong kinalawan mo sa ginawa sa akin ni Mingo? Anong kinalawan mo, Divine? Aray! Bitiwan mo ako! Nasasaktan ako! Mangiyo ko! Kuyong lawat mo lang! Kuyong lawat! Aray ko! Sinampal mo ako!
wala naman akong nakita. Late akong dumating. Ang naabutan ko, aatakihin mo ang apo ko. Naku, Divine! Huwag mo nang dagdagan ng atraso niyo sa amin! Puno ng salop sa inyong magpinsan at sa grupo niyong mga demonyo! Ang lakas ng loob niyo takutin kami? Pwes, humanda kayo! Nakahanda kami ano man ang binabalak ninyo sa amin! Ang tanong, handa na ba kayo? Pwisit ka talagang matanda ka! Pagpuset ka rin! Ang sama ng ugali mo! Kasing sama ng pagmumukha mo! Tayo na po! Umuwi na tayo! Ha? Hailey! Iiwan ka ni Kyle! Sa akin siya babagsak! Hindi siya magtsatsaga sa'yo! Basag ka na! Iiwan ka ni Kyle! Sobrang naman ugali. O kayo, ha? Ano binubulong-bulong ninyo, ha? Bakit ang talim ng mga titig niyo sa akin? Nakita niyo bang sinampal kong babae niyon? Siyang may kasalanan, hindi ako! Nako itinulak mo siya. Kaya ka nasampal. Kaya nga. Buti nga sa'yo. Kaya man ang nauna. Salad ka dito sa sitya. Tama! Si Alice kayo! Sa sama ng mga mukha niya, mga pangit! Magsilayas kayo! Hindi ka na maganda! Padabog na pumasok si Divine sa loob ng bahay nito. Halatang galit sa kanya ang mga taga roon dahil isa sa kanila'y walang bumibili sa kanyang tindahan maliban sa mga taga-kabilang ibayo. Wala siyang kaibigan sa Sitio Pantata. Tanging ang pinsan niyang si Andrew at ang grupo nito ang itinuturing niyang pamilya. Kaya kahit anong gawin ng mga ito ay tinutulak pa niyang gumawa ng masama ang grupo. Hindi niya mapalalagpas ang ginawang pagsampal sa kanya ni Heli. Kinabukasan, normal ang kilos ng mga tao sa Sitio Pantata. Walang nakaalam sa nangyari, maliban kay Divine. Nasiyang-siya sa sinapit ni Heli. Nangyari na ang kanyang paghiganti at noon ay mangyayari na ang kanyang gusto. Ang mabaling sa kanya ang atensyon at pagmamahal ng lalaki. Kyle! Sandali! Ha? Gumawa ako ng minatamis. Eto, dalhin mo sa inyo. Pasalubong mo sa pamilya mo. Salamat. Pero hindi kami mahilig sa minatamis. Anong gusto mo, Kyle? Sabihin mo. At yon ang gagawin ko. Ay, teka. Adobo? Yun ang paborito mo, hindi ba? O sige, ipagluluto kita ng masarap na adobo. Pagbalik mo dito, padadalihan kita. Huwag, Divine. Pakiusap. Huwag ka nang lalapit sa akin. Kyle, ano ba? Huwag ka na magalit sa akin. Sorry na sa mga nasabi ko nung kay Hailey. Hindi na yan mauulit. Matatahimik lamang kami kapag tuluyan mo na kaming layuan. Ganon? Talaga? Matatahimik kayo? Ha? Hanggat kayo, hindi kayo matatahimik ni Hailey. Di kayo magiging masaya dahil maalala nyo ang nangyari sa kanya. Anong sinabi mo? May alam ako, Kyle. Hindi porket wala nagmamarites sa lugar na ito, ay wala akong alam. May alam ka? O may kinalaman ka sa ginawa ng mga hayop na yun sa amin ni Haley? All of the above. Babae ka! Paano mo nagawa yun kay Haley? Anong klaseng puso meron ka? Sinisigawan mo ko? Oo! Sige, sumbutan mo ko. Sabihin mo sa akin lahat ng galit mo. Pero kahit paanong gawin mo, hindi mo na mabubuo ang nawasak na kasintahan mo. At hindi na kayo magiging masaya. Ako, Kyle, buong-buo pa ako. Ako na lang ang kasintahan mo. Ako na lang ang pakasalan mo. At pangako, hindi ka magsisisi. Ibang klase ka! Patawarin mo ko, Divine. Pero baliw ka na. At kahit ano magawin mo kay Haley,
Hinding-hindi magbabago ang nararamdaman ko para sa kanya. Kahit ikaw pa, ang pinakamalinis na babae sa buong mundo. Wala ka pa sakaling kingan ng babaeng iniibig ko. Bobo ka! Ikaw ang baliw! Anong meron sa hili na yon na wala ako? Kabutihan ng puso. Ikaw, ang dumi ng puso mo! Hindi ako papayag! Hindi! Hindi lang kay Hailey, maging kay Kyle, nakaramdam na rin ng matinding galit si Divine. Kalokohan ang ganong klaseng pag-ibig. Parehong tanga ang dalawa at bagay nga sila, pero gusto pa rin niyang gumanti. Hindi sapat ang ginawa ni Mingo kay Hailey. Dapat pala'y tinuluyan niya na ito hanggang buhay si Hailey. Hindi siya magkakaroon ng puwang sa puso ni Kyle. Alam niyang lahat ng lalaki, mabuti man o masama ay may kahinaan. Katulad ng pinsan niyang si Antro at ang mga grupo nito, kilala niya na ang mga bitukan ng mga iyon, matatapang sa mga taong mahihina at walang kalaban-laban. Ngunit sa libreng alak ay tiklop ang mga tuhod nito. Kaya sunod-sunuran ang mga ito sa kanya. Libreng pagkain at alak ay sunod-sunuran sa kanya mga ipinag-uutos, katulad na lamang ni Mingo na malaki ang gusto at pagnanasa kay Hailey. Pinatatawag mo ro ako, Divine. Nagustuhan mong ginawa mo kay Hailey, di ba? Oh, siyempre naman. Lalo pa ako ang nakauna sa kanya. Ikaw, nasarapan ka. Oo naman. Pero siya hindi. Wala na akong pakialam. Walang nangyari, Mingo. Hanggang ngayon, kumakapit pa rin sa kanya si Kyle. Sila pa rin dalawa. Tigas talaga ng lalaking yun, ano? Mahal na mahal niya si Hailey. Hindi sila bagay. Lalo pa, at may naunang umangking kay Hailey. Pero importante pa ba yun? Eh pag sobra mong mahal ang tao, tatanggapin mo kahit ilang beses pa siyang nadisgrasya ng iba. Mingo! Ang ibig ko lang naman sabihin, hindi yun pag-ibig. Katangan yun. Tama ka, Divine. Isang malaking insulto para sa isang lalaki na hindi siya ang nakauna sa kasintahan niya. So sa ngayon, ayos lang yun kay Kyle. Pero sa kalaunan, maiisip niya na hindi niya sasayangin ang kanyang pagmamahal sa isang babaeng hindi na virgin. Tama. Hmm. Pero hihintayin mo pa ba na maghiwalay na sila? Kailangan, ngayon ka kumilos. Ngayon na. Nako, Divine, masyado pang mainit. Baka kung... Natatakot ka? Alak lang ang katapat niyan para hindi ka nervyusin. Yan ang gusto ko sa'yo. Alam mo, yan ang nagpapalakas ng loob namin ng pinsan mo. Sa palagay mo ba, bakit hindi nagsumbong sa pulis si Hailey? Bakit hindi sila nagreklamo? Baka may pinaplano silang masama sa akin. Naku, Divine, baka nga. Wala silang kakayahan na gumanti. Anong magagawa ng mga taong katulad nila na humingi ng hustisya, Mingo? Buti na lang. Pero, tiyak, galit na galit si Hailey sa akin. Hinihintay ka lang niya, Mingo. Anong sinabi niya sa'yo? Bakit niya ako hinihintay? Para ulitin ang ginawa mo sa kanya noon. Ay, sabi ko na nga ba ang galing ko talaga, no? Hindi ko siya bibiguin. Pananagutan ko siya sa ginawa ko sa kanya. Mamayang gabi, puntahan mo siya sa kanila. Yung tulog na silang maglola. Pero para hindi ka nervyusin, bibigyan kita ng 3 lapad. Pampalakas ng loob. Ibang klase ka talaga, Divine. Ang galing mo talaga.
Pinsan ka talaga ng best friend ko. Nagpakalango sa alak ang grupo, ngunit may solong lakad si Mingo kaya hindi siya nagpahalata sa mga kasamahan. Tanging sila lamang ni Divine ang nakaaalam. Hinintay niya nga magsiuwi ang mga barkada bago niya binagtas ang kadiliman at masukal na daan patungo sa kubong tinitirhan ng maglola. Noon lang siya kumilos na mag-isa. Walang lakad at kalokohan na hindi niya kasama si Antro. Nasa labas na siya ng bahay na maglola. Tahimik ang paligid. Nagpapatunay na nasa kahimbingan na ang mga tulog ng mga naninirahan doon. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang at swerteng ang tumambad ay ang natutulog na si Heli. Nakakumot ngunit kita niya ang mapuputing hita nito. Nagsimulang makaramdam ng init ng katawan si Mingo. Dahan-dahan niyang binuksan ang tablang pintuan ng gubo at sabik na hinimas agad ang mga binti ng dalaga. Sino? Shh! Huwag ka maingay. Baka marinig ka ng lola mo. Sige ka. Baka pati siya mapahama kapag pumalag ka. Paano ka nakapasok dito? Anong ginagawa mo dito? Gusto mo sagutin ko yung 3 tanong mo? Paano ako nakapasok? Secret. Anong ginagawa ko dito? Wala pa akong ginagawa. Pero namiss lang kita, prinsesa ko. Hindi mo ba ako namimiss, oh? Yung bango ng halik ko, ha? Hindi mo inaanap-hanap ang ginawa ko sa'yo noon, ha? Bastos ka! Aray. Sakit. Pero syrup. Iba talaga ang sampal ng prinsesa. Nakakabuhay ng dugo. Sige, subukan mong lumapit sa akin. Isasaksak ko sa yung punjal na ito! Gusto mo susubukan ko, ha? Ano ha? Huwag mong isasaksak yan. Nakamamatay yan. Gusto ko lang naman, pasayahin ka. Napakasama mo, Mingo! Sige, subukan mong lumapit. Hindi ako nagbibiro. Pakipot ka pa Bakit? Hindi kayo umalma noon nung hinalay kita. Yung kasintahan mong bakla, walang ginawa. Hindi malang gumanti sa ginawa namin sa'yo. Lalo na sa ginawa ko sa'yo, aking prinsesa. Ibig sabihin noon, wala lang yun sa'yo, di ba? Ayos lang din naman na aminin mo man o hindi, nag-enjoy ka naman sa ginawa ko, di ba? Dahil Inis mo wala sa amin ang talaga, paghihigante, Mingo. Ano? Hindi kami kasing demonyo nyo. Buhay ang aming Diyos upang siyang magpanagot sa kapalaluan ninyo. Ay, di ikaw ng anghel! Ikaw na may pakpak! Huwag mo nilapit. Saan galing ang malaking aso na yan? Subukan mo kumilos ng masama. Subukan mo! Hindi ba tayo tapos, Heli? Babalikan kita! Lola! Lola Manda! Lola, may malaking asong nakapasok sa bahay natin! Lola! Biglang nawala ang malaking aso. Apo, Lola! ay anong sinasabi mo? Lola, si Mingo. Galing po siya dito. Bumalik siya, Lola. Babalikan niya po ako, Lola. Oh, Diyos ko, Apo, tahan na. Huwag kang matakot. Hindi siya magtatagumpay. Dadaan na muna siya sa ibabaw ng aking bangkay bago kanya muling masaktan. Yung pong malaking aso, nakita mo po ba? Bigla pong may sumulpot na malaking aso. Ngayon ko lang ho nakita. Dahil sa malaking aso yun, takot na umalis si Mingo. Walang malaking aso dito sa Sitio Pantat. Baka kuni-kuni mo lang yun sa kagustuhan mong makatakas kay Mingo, Apo. Pero Lola, narinig ko po ang ungol ng aso. Ay, bakit hindi ko narinig? Ay, Apo, kung saan man galing ang asong yun, magpasalamat tayo dahil natakot niya si Mingo. Natatakot po ako, Lola.
Baka hindi ako lubayan ni Mingo. Malakas po ang loob niya dahil wala tayong ginawang aksyon na ginawa niya sa akin. Lola, ano pong gagawin ko? Ako, makinig ka sa akin. Nagpakita ka ng takot sa kanila. Lalo kanilang tatakutin. Lumaban ka, Apo. Opo, Lola Amanda. Sige na, bumalik na tayo sa pagtulog. Isasara kong mabuti ang pinto para hindi makapasok ang malaking asong yun dito sa loob. Tandaan mo, darating ang tamang oras ng paniningil. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Maghintay lang sila. Sige na, bumalik na tayo sa pagtulog. Isasara kong mabuti ang pinto para hindi makapasok ang malaking asong yon. At tulog na ulit. Sige po. Malungkot na pinagmasdan ni Lola Amanda ang nakapikit niyang apo. Mahina ang loob nito. Ngunit ang makitang pinagpapatuloy pa rin ang pag-aaral at lumalaban pa rin at lumalabas ng bahay, nangangahulugang may itinatago itong determinasyon para ituloy ang buhay. Jata't ayaw tigilan ni Mingo ang kanyang apo. Imbis na bumalik at humiga sa kanyang sariling katre, dumiretso si Lola Amanda sa likod ng kusina. Kinuha ang pinatuyong halamang gamot. Maingat na dinikdik niya ito ng pinong-pino hanggang sa tuluyang maging pulbos. Naalala ni Lola Amanda noong bata pa siya, kung saan napaliligiran siya ng matatanda sa kanilang lugar. Ito ang madalas na ipinagagawa sa kanya. Malaking tulong ang pulbos. Matanda na siya ng mga oras na yun at wala na siyang sapat ng lakas upang harapin ang panganib at protektahan ang kanyang apo. Isinilid niya ang pulbos sa supot na yari sa tela at inilagay sa gilid ng kanyang suot na mahabang saya. Bumalik na ito sa kanyang higaan para matulog. Gabi, maagang natulog ang maglola. Tinitiyak ni Lola Amanda na nakasarang mabuti ang kinukumpunong pinto at ang mga bintana ng bahay. Saka ito lumabas at hindi nagpaalam sa apo. Pare, di ko na kaya. Init ang buong katawan ko. Dami na nainom natin. Pare, Umina na yung katawan mo ngayon, Salak, pare. Sige na. Bukas naman. Marami pa tayong lapad na uubusin. di pare, mauna na ako, ha? Ilan ba ang daan pa uwi? Ba't parang dami na? Ano ba dito sa dalawa na ito? Bili ka lang dyan. Sa iyong isa. Pare, mukhang siniswerte ka sa gabing ito. Bakit? May pagbubuhusan ka ng iyong init. Tingnan mo! Ayan! May naglakas ng loob na namang dayong naligaw dito sa sityo natin. Babata nila pare. Beren na beren. Lalo ako nag-iinit. Hoy! Sandali mga binibini. Ay, Hindi kami masamang tao. Mababait kami. Maamo, parang tupa. Bago kayo dito sa sitio namin, di ba? may kamag-anak po kami dyan sa unahan. Dadalawin lang po namin. Ganun ba? Eh bakit hindi mo na kayo mamasyal? Sasamahan namin kayo. Malalim na po ang gabi. Bukas na lang po. Mas maganda mamasyal kapag gabi. Tahimik at walang katao-tao. Kaming bahala sa inyo. Sumama na kayo sa amin. Tara na. Pare, estimate Teka natin ang ating mga bisita. Aalis na po kami. Ipapasyal natin sila sa kalaliman ng kape. Teka lang ho. Tayo. Sandali lang po. Ano ba? Ano pong gagawin niyo sa amin? Teka lang ho. Tama-tama. Hindi ako mag-i-enjoy ngayon. Ano ba?
tigisa tayo. Oo nga no, pare. Sandali lang. Oops. Pauhin niyo na po kami. Malaman. Hindi ko sa babae. Teka lang. Okay lang kayo. Yung mahabang buhok. Ako na. Akin ang nakatalok mo. Maawa na po kayo sa amin. Palisin niyo na po kami. Hinahanap na po kami ng pamilya namin. Makakauwi kayo ng buhay sa mga bahay niyo. Makakasama niyo pa ang mga pamilya niyo. Bakit hindi? Basta huwag lang tatakas, ha? Walang tatakbo at walang maglalaban, ha? Ganun lang. Magsaya lang tayo sandali. Simulan na natin, pare. Para makarami tayo. Walang paliligtasin sa tatlong ito. Lahat! Paligayahin! Oo, pare. Lahat. Osin lahat. Ikaw! Halika. Oo! Timing! Ikaw muna. Huwag kang matakot. Ako ang ngangat-ngat at magpapasaya lang tayo. Huwag nating alisin ang talukbong mo, ha, para suspense. Mag-i-enjoy lang tayo dalawa. Magaling akong mag-romance. I'm a good kisser. Magsimula na tayo. Ito si Mingo at your service. Lambot na braso. Parang ang liit ng boses, parang duwende. Batang-bata pa ito. Ang sarap-sarap romansain. Anong amoy yun? Parang ang layo ng amoy sa bata. Parang amoy amak. Hindi akap po ko ng maigpit. Parang sawa ka kung makaligis. Yes! Itong gusto ko palaban. Taka. Huwag mong ihigpit ang pagkakahawak mo sa likod. Romansang ano yan? Halikan mo. Ano ba? Ang bata-bata mo pa para kang hayok na hayok kung makaligis. Hindi naman. Konti lang. Teka, sandali. Parang nuno sa punso ang boses mo. Kaya ka nakatalubong dahil pangit ka, no? Alisin mo nga itong... Ang ingay mo, pare. Tapos ka na ba? Uhaw na uhaw ka yata. Ang bilis mo makatapos. Matanda na! Paano napunta dito yan? Paano nakasama sa magagandang dalagang yan? Ay, abay, ewan ko. Nakasabay ko lang naman sila sa paglalakad. Biglang humarang ang grupo nyo sa harapan namin. Visit ka? Piling mo kasama ka sa hinarang namin? Ay, di ba? Hindi ka kasali! Umalis ka dito kung itatadyakan kita. Sinira mo ang mood ko. Nawalan ako ng gana! Sandali! Saan ka naman pupunta? Teka, bitiwan mo ang braso ko. Matanda ka. Sasamay ka sa akin! Bakit naman? Nakakalimutan mo bang sinabi mo kanina? Ay, dinig na dinig ko yun. Walang paliligtasin sa aming tatlo. Lahat paliligayahin mo. At pangatlo ako. Umalis ka Kaya dito. kailangang Umalis paligayahin ka. mo rin ako. Wala kang isang salita kapag hindi mo Malibog kang tinuloy. matanda. Sige na. Masasaktan ka pag hindi ka umalis. Ituloy mo na. Tandaan Ano ba, ko. pare? Sino kausap mo dyan? Ha? Tandang banda? Hoy! Anong ginagawa niya dito? Gusto niyo rin magpag-asa, pare. Ay, chuchusin nyo. O hindi ba? Wala kayong paliligtasin sa mga babaeng natitipuhan ninyo. Kahit sinong dumaan dito kapag sinumpong kayo ng kahalayan nyo, kinakaladkad nyo sa madilim na bahagi ng sityo. At doon ninyo pinagsasamantalahan ng walang kalaban-laban. Marami palang alamang matandang to eh. O ano ngayon, tanda, ha? May magagawa ka pa? Pati ang apo ko, ginawan nyo ng kahalayan. Bakit ganyan kung magsalitang at kumilos yung matandang yan, pare? Ngayon ko lang siya nakitang ganyan. Hindi na pagbigyan sa gusto niya, pare. Malibog din pala eh. Gusto ring makaranas ng kalibugan. Ha? Gusto ring maranasan yung nangyari sa kanyang apo. Tandang banda!
Umalis ka na habang nakapagtitimpi pa kami. Ay, nako! Kaya- Wala naman sa usapan na paalisin. Kanina papatay kayo. Ang sabi nyo, paliligayahin nyo lang ako. Ano? Ay, hindi nakakahiya naman sa inyo. Aalis ako nang hindi man lang kayo napapaligaya o isa-isa na! Isa-isa lang! Lalapit ka talaga, ha? Ginagalit mo ako, matanda ka! Ang dapat sa'yo, patayin na! Sandali, ano nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Anong nangyayari? Ano? Oy, Hindi rin ako makagalaw, pare! Parang hindi na may hipnotismo! Hipnotismo, pare! Anong klaseng matanda ka? Anong ginawa mo sa amin? Huwag na kayong magpumilit na gumalaw. Baka maputulan lang kayo ng ugat. At sige kayo, may stroke kayo nang wala sa oras. Huwag nang gagalaw. Pagalawin mo kami! Pagalawin mo kami, matanda ka! Hindi ka nasisigatan ng araw sa amin! Takot ako! Takot ako! Isakang! Akala nyo, habang buhay na magagawa nyo ang iyong gusto, nang walang nakakapigil sa ginagawa nyo, nagkakamali kayo! Namumula na ang mga mata niya! Anong klaseng demonyo ka matanda ka? Anong klaseng demonyo ako? Hindi ako katulad ninyo. Dito sa Sitio Pantata, kayo lang ang mga demonyo, hindi ako. Pero dahil ito na ang araw ng paniningil ng tadhana ninyo, let me introduce myself. Ako si Manda, ang nag-iisang aswang na naligaw sa Sitio Pantat. Tahimik! Tahimik! Huwag kayong matakot! Ako lang to! Huwag kayong mag-alala! Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit! Lumayo ka! Lumayo ka, matanda ka! Lumayo! Ay, hindi ko naman kayo sasaktan! Matutulugin ko lang kayo! Lumayo ka! Aswang ka! Aswang ka! Layo! Ay! Stand tayo! Ito na! Sige mo! Lumayo ka! Lumayo ka! Kanyang kwarto! Masarap na masakit! Yun ang huling naaalala ng magkaibigang Andrew at Nigo. Sabay na nawala ng ulirat ang dalawa sa pamamagitan ng dinikdik na halamang ugat na ginawang pulbos ng matanda. Nakatulog ang mga ito. Sa ginawa niya sa magkaibigan, alam niyang hindi siya nito makalilimutan. Napangiti ang matanda. Ang parusang iginawad niya sa dalawa'y hindi sapat para sa kabayaran ng ginawa nito sa mga walang kalaban-laban na biktima. Ngunit sapat na iyon para habang buhay nilang maalala ang kanilang pagkakasala. Umuwi si Lola Manda. Nakita niyang nag-uusap ng masinsinan ang magkasintahan. Maaga pa'y para makalimutan ng dalawa ang nangyari. Ngunit batid ng matanda. Nahihilumi ng panahon ang sugat sa kanilang mga puso dahil sa pagmamahala nila sa isa't isa. May ngiti sa kanyang mga labi nang nilapitan niya ang dalawa. Lola Manda, para pong ang saya nyo Ang tamis ho kasi ng mga ngiti nyo. Ay, sino ba naman ang hindi mangingiti? Abay, sobrang sweet niyong dalawa. Lola Manda, masaya lang po kami kasi pumayag na po ang aking mga magulang na ako na magpapaaral kay Hailey. At sila din po mismo ang naghanap ng matitirahan ninyo sa syudad. Syudad? Ay, gusto mo apo na manirahan sa syudad?
Pumayag po ako na si Kyle na po ang magpapaaral sa akin, Lola. Pero hindi po ako sumang-ayon na sa syudad na tayo manirahan. Alam po kasi ni Heli na hindi niyo po kayang iwan itong Sitio Pantat. Kaya ayos lang po kung ayaw ninyong manirahan sa syudad. Ay, sino naman ang nagsabi na habang buhay kong gugustuhin na manirahan dito sa city, oh? Ho? Pero Lola Manda, hindi po ba ayaw na ayaw niyong lumuwas ng syudad dahil maingay at maraming tao? Ay, noon yun, Apo. Abay, computer age na ngayon. Sa syudad, malakas ang wifi, hindi ba? Malakas ang signal doon. Maraming ilaw. Ay, kahit gabi ang liwa-liwanag. Ay, gusto ko yun, Apo. Paano niyo po nalaman ang lahat ng yan, Lola? Nakarating na po ba kayo sa syudad? Abay, oo. Umapasyal minsan. Nagbibiro lang ang Lola, Kyle. Ni minsan, hindi pa siya nakatungtong sa syudad. Pero alam na alam ni Lola ang buhay sa syudad. Ay, payag ako, Apo. Tama ang mga magulang ni Kyle at nakakahiyang tumanggi sa magandang inaalok sa atin. Napapanahon na para lisanin natin ang sitio. Talaga po, Lola Manda. Tsak po matutuwa nito si Mama at Papa sa desisyon po ninyo. Bukas na bukas din. Mag-aayos na kami ng mga gamit ni Lola. Ay, bukas ba'y kamo? Ay, bakit ipagpapabukas pa, Apo? Konti lang naman ang gamit natin. Ay, ngayon na mismo. Sumabay na tayo sa pag-uwi ni Kyle. Lola Manda, sigurado po kayo? Bakit po parang nagmamadali kayo? Ay, halata ba, Apo? Abay, magandang oportunidad ito. Ay, diba nga ay may kasabihan tayo sa English? Opportunity knock only once. Hindi dapat yun pakawalan. Ay, bilis na. Magligpit na tayo. Bilis na! Laking pagtataka ng magkasintahan sa biglaang desisyon ng kanyang Lola Manda. Pero nakabuti ito para sa kanilang lahat. Iilan na lang ang mga tao sa sitio. Nasa loob na ito ng kanilang mga bahay. Ang himala sa unang pagkakataon ay wala ni isa man sa grupo ni Andrew ang nakatambay sa tindahan ni Divine. Walang nagiinuman. Samantala, nagising ang dalawa sa lugar na malayo sa sitio. Hindi maisip kung paano sila nakarating doon. Naalala nilang si Lola Manda. Imposibleng madalas siya na mag-isa doon. Nakagapos man ngunit parang sinadyang luwangan ito upang mag-isa nilang tanggalin ang mga lubid sa kanilang mga kamay. Ngunit parehong may napansin ang dalawa, ang kakaiba sa kanilang katawan. Walang yang matanda yun. Magbabayad siya sa ginawa niyan to sa atin. Ang hapdi! Naghubot-hubad tayo, Andrew. Anong ginawa sa atin? Matanda yon. Nagawa niya tayong igapos dito. Paano niya tayo nadala sa lugar na to? Siya lang ang mag-isa. May kasamang matandang yun. Ang hapde. Oh. Pare, ang manoy ko. Anong ginawa sa atin ng matandang yun sa ibon ko? Ang hapde. May sugat. Kinain ng matandang yan ang hari ko! Demonyo ka, matanda ka! Papatayin kita! Papatayin kita! Suwag siya! Ba't niya kisasuwag yan? Demonyo siya! Magbabayad siya sa ginawa niyan to! Magbabayad ka, matanda ka! Tiniis ang sobrang sakit at hapdi. Nakarating sila sa Sitio Pantat. Laking gulat ng mga taong nakakita sa kanila. Halos mapuno ng dugo ang mga suot nitong short. Isang sigaw lang mula sa dalaway
Takbuhan na palayo ang mga ito. Hindi makapaniwala si Divine sa narinig. Di yata't kagagawan ito ng isang matanda. At umaming isa itong aswang. Ni isa'y walang nakakakita sa totoong anyo ng aswang. Unang dumating ang matanda sa Sitio Pantat. Mula nang siya'y magkaisip, nakikita niya na ang matanda. Walang palatandaan na isa pala itong aswang. Marahil ito na ang paraan ng pagganti ng maglola. Andrew, kailangan niyong lumuwas ng bayan para matingnan niya ng doktor. Baka ma-infeksyon. At ano? Para pagtawanan kami sa itsura namin? Magsumbong tayo sa mga pulis. Ipahuli natin ang matandang aswang na yun. Gago! Gusto mo bang mabalikan tayo? Aba, wag mo ko sisigawan, pare. Nagsasuggest lang ako. Anong gagawin natin ngayon? Wala nang kaligayahan ko! Gaganti tayo! Patayin niyo ang maglola, pero huwag niyong idadamay si Kyle. Paano kung totoong aswang ang matanda na yun? Walang aswang-aswang sa akin. Hindi ko sila titira ng buhay. Aswang! Lumabas ka dyan! Harapin mo ngayon ang iyong kamatayan! Huwag ka magtago sa anyo ng tao! Nagpakilala ka na! Nagpalit ka na ng anyo ng isang malaking aso! Kung talagang aswang ka, lumabas ka! Harapin mo kami! Sa harap ng mga naninirahan dito sa Sitio Pantat! Pagmasdan nyo ang katapusan nyo! Mga aswang kayo! Lumabas ka dyan! Mandang aswang! Tumigil na kayo! Kahit buong araw kayo magsisikaw dyan, walang haharap sa inyo. Hindi kayo maririnig ni Manda at ang kanyang apo. Ha? Bakit? Nagtatago sila. Lalabas at lalabas din ang mga yon. Babalik dito. Wala silang ibang mapupuntahan. Kahit gaano pa katagal. Gaganti kami sa ginawa niya sa amin. Wala na! Umalis na! Lumipat na ng ibang lugar ang maglola. Imposible! Nakita ko pa si Tandang Manda na palakad-lakad sa harap ng aking tindahan ng isang araw. Kahapon nakita ko siya! Imposible! 2 linggo na silang nakaalis ng Sitio Pantat. 2 linggo? Huwag mo kaming nilolokong ukluban ka. At ang babaho ng bungangan ninyo. Sa edad kong ito'y magsisinungaling pa ako. Lahat ng taga rito, tanongin nyo, bakit nyo ba pinagbibintangan si Manda? Napakabuting tao ng maglola sa lugar namin. Sa lugar natin. Maraming natulungan ang matandang yon. Huwag kayong maniwala sa matandang yan. Nandito lang sa Sitio Pantat ang maglolang yon. Hindi siya pwedeng umalis. Dahil kapag umalis sila, nangangahulugan, hindi na pupunta dito si Kyle. Hindi ko na siya makikita. Hanapin niyo! Magsikilos kayo! Hanapin niyo si Hailey at ang tandang yon! Kung nakita niyo pa si Manda sa lugar na ito, marahil inuusig lamang kayo ng inyong konsensya sa mga kasalanan ninyo sa maglola na yon. Kayo ang nagsasabing aswang si Manda. Mabuti kung totoo dahil hindi kayo lulubayan nun. Babalikan kayo ni Manda. Babalikan niya kayo. Kung aswang talaga siya, hala kayo!